Mga kaibigan, magandang gabi po. No? Nagpaalam na ako kanina, niyaya na ako ng asawa ko, pahinga kasi narinig niya na sigaw na ako ng sigaw. Pumuputok na yung galit ko. At humiga kami ng maaga, pero ngayon, browse pa rin ako ng browse sa mga pangyayari. And natuwa naman ako na naihabol yung temporary restraining order ng Supreme Court at nabasa ko sa isang post na pinayagan na makauwi. I hope it is true, but galing naman sa post ni Senator Bongo, so I believe it is true na pauwi ng ating mahal na Pangulong Duterte sa Davao. So medyo my mind is already at ease. Hindi nagtagumpay ang kademonyohan ng mga buwaka ng puki ng inang gobyernong to. So again, ayaw na magmura. Matutulog na ako. Maaga ako magigising, pipilitin ko. Magtitingin ulit ako sa balita. If something compels me, magla-live ulit ako. But right now, natatakot na akong sa tingin pa lang na asawa ko. Again, ako po ang batas dito sa bahay, pero ang asawa ko po ang tagapagpatupad ng batas. Kaya magpapahinga na po ako. And gustong-gusto ko po sana pumunta sa Villamor para makisuporta, pero hindi ko na talaga kaya physically. Honestly, hindi ko na kaya. Kaya sa inyong mga bata-bata pa o mga kaidaran ko or maybe mas matanda pa na mabisyo, maraming bisyo, tigil nyo na muna. Kasi magaya kayo sa akin. Sa ngayon nagsisisi ako kasi sana malakas ako to support physically ang ating mahal na Pangulong Duterte. But since I need to take care of myself, again, my wife is 4 months pregnant pa. Hindi na practical for me to go there. All I can do is go on live and i-inform kayo sa mga pangyayari at mga mangyayari at mga announcement ng mga tinitingala nating leader. So, pasensya na po kayo kung I had to admit na physically due to the mild stroke last year of July, hindi ko na po kaya physically. So with all that I can do right now ay na lang yung mga maipapangako kong gagawing pagsuporta. So again, matulog po tayo ng maluwalhati dahil tayo po'y nagtagumpay. Hindi po natuloy, though very scary yung pagsakay ni Tatay Digong kanina sa eroplano. Akala ko tuloy-tuloy na. Good thing na ihabol yung restraining order. So again, nabasa ko sa post ni Senator Bongo na pinalaya na po si Tatay Digong. So tagumpay po ang Pilipinas. Ituloy-tuloy po natin siguro yung ating protesta sa social media na itong si Marcos magbagong buhay, meaning bagong pamumuno yung totoo niyang gawin. Yung sigaw niyang bagong Pilipinas nawa ay totohanin niya na bago talaga. Marcos, may this be a warning to you na ang mga Pilipino ay naghihintay lamang ng isang hudyat. Gayahin mo yung tatay mo, naka 20 years. Ikaw putang ina ka, 3 taon ka lang. Sa June ka pa magtatatlo. Baka gusto mong paabutin, tuminutino ka na, ulul ka. Kayo mga Marcos, ulul kayo. Tatapusin kayo ng bayang Pilipinas.
ng mamamayang Pilipino kapag hindi kayo nagtino. Tandaan nyo itong araw na to, itong gabing ito. Again, nasa tao ang kapangyarihan. Ito ay naaayon sa saligang batas ng Pilipinas. Kahit gamitin nyo ang pera ng taong bayan, hindi nyo kayang bilhin lahat ng Pilipino.